Hi guys, welcome sa podcast na to. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang wala kang direksyon, parang lost ka. Kung nararamdaman mo rin yun ngayon, gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. In fact, kaya ko nga ginawa ang podcast na to kasi it's almost 1:44 a.m. at hindi pa din ako makatulog. So, ang dami kasing tumatakbo sa isip ko, ang daming katanungan na hanggang ngayon di ko rin masagot. So naisipan ko na lang na ikwento sa inyo. Kung tutuusin, normal lang naman talagang maligaw sa buhay. Minsan may plano ka nga, tapos biglang hindi natuloy. Minsan akala mo yun na yung para sa'yo, tapos may kulang pa rin naman. May mga araw nga na tinatanong mo ang sarili mo, ano bang ginagawa ko? Tama pa ba tong direksyon ko? At hindi lang ito tungkol sa mga taong walang plano ha. Minsan, kahit yung mga taong sa paningin ng iba ay successful na, nakakaramdam din naman ng pagiging lost. Example nga nito, yung kaibigan ko, masasabi kong nasa kanya na yung lahat. Maganda yung career, maganda din yung kinikita niya, malaki din ang kinikita niya. Nakakapag-travel pa nga siya kung saan-saan. Ang dami niya nang narating na ibang lugar. Maraming magandang gamit. Syempre sa paningin namin o sa paningin ng ibang tao, parang dream life na rin talaga yung buhay niya ngayon. Pero hindi Actually, madalas nga siya mag-message sa akin o madalas kami magkausap. Lagi niya yung sinasabi na kahit daw ang dami niyang achievements at pera, parang empty pa rin. At hindi niya daw alam kung saan talaga papunta yung buhay niya. So dun pa lang na-realize ko na hindi nga sukatan ng pera, travel o career para hindi ka maligaw. Kasi kahit gaano ka pa ka-successful sa panlabas, kung hindi mo pa rin alam kung ano yung tunay na magbibigay sa'yo ng meaning, lost ka pa din. Naalala ko nga nung mga late 20s ko, around 27, panay nga yung iyak ko noon kapag gabi kasi naiisip ko madalas na ay nagtrabaho ako buong maghapon, nag-overtime pa, tapos gigising na naman ako ng maaga kinabukasan. So para kanino ba tong ginagawa ko? Syempre nung mga panahon na yun, naiisip ko na para sa pera, kaya kailangan kong magtiis. Pero lumipas pang ilang taon, 5 years, ilang taon na ako ngayon, 32. Ganun pa rin yung cycle ng buhay ko. So dun pa lang, pag nagsishare kaming dalawa ng mga ganyan, sinasabi ko sa kanya na oo, nagkaroon nga ako ng mas malaking kinikita kumpara noon, pero ganun pa rin yung cycle ng buhay, paulit-ulit lang. So siguro ngayon, kaya hindi ko na lang siya masyadong nararamdaman yung pagiging lost, kasi may ibang purpose pa ako sa buhay, katulad ng pagtulong sa pamilya at pagtulong sa ibang tao. Pero siya kasi wala na. Bukod sa mag-isa na siya, wala naman siya kailangang suportahan. Kaya nga minsan, hindi talaga sagot ang more money, more success, or more achievements. Ang tanong kasi, masaya ka ba sa ginagawa mo? May purpose ka ba sa lahat ng to? Dahil kung wala, parang tumatakbo ka nga pero paikot-ikot lang. At yun ang totoong mahirap, yung busy ka pero hindi ka fulfilled. So yung kaibigan ko nga, lahat na halos ginawa niya na para punan yung emptiness. Nag-gym, nag-try ng running, diving, sumali pa sa mga activities, pati nga dating. Pero kahit ganun, wala pa rin. Dito ko na-realize na minsan hindi talaga sapat na punuin lang natin yung oras natin ng kung ano-anong ginagawa. Kasi kung hindi tugma yung ginagawa mo sa loobin mo, mauwi lang sa pagod pero hindi fulfillment. Tapos kapag tinignan mo yung paligid, parang lahat ng tao ayos na ang buhay nila. May career, may pamilya, may plano. Ikaw nandito pa rin nag-iisip tulad ko. At aminin na natin, masakit at nakaka-pressure yun. Kahit na sa social media pa lang makikita mo na mga kaibigan mong may bagong promotion, bagong kotse, bagong travel photos, o bagong relasyon. Lahat sila parang nasa tamang landas. Samantalang ikaw o tayo,
Hindi mo alam kung nasan ka na ba talaga sa buhay. At minsan, naiisip mo, bakit sila may direksyon? Bakit ako ganito? Pero itong realize ko, hindi masama maging lost kasi minsan kailangan muna nating maligaw para makita natin yung daan na tunay na para ba sa atin. Kasi kung lagi tayong nasa tamang direksyon, baka hindi natin natutunan kung ano talaga yung mahalaga. Kasi kapag lagi kang nasa safe zone, lagi kang nasa path na inaasahan ng lahat. Oo, stable ka nga, pero hindi mo matutuklasan yung sarili mo. Ang pagiging lost, kahit mahirap, ay may regalo yan. Tinuturuan ka nitong maghanap. At kung naghahanap ka, mas matututo kang magtanong, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung mahalaga sa akin? Hindi sa kanila, kundi para sa akin. At ang pagiging lost, hindi ibig sabihin na failure ka. Ibig sabihin lang, nasa proseso ka. Means, process ng paghahanap, pagtuklas at pagbumuli ng bagong sarili. So, kaya kung pakiramdam mo ay nahuli ka, tandaan mo, hindi ka huli. Nasa sariling timeline ka lang. Baka ang tinatawag mong pagkaligaw ngayon, yun pala yung unang hakbang para matagpuan mo yung buhay na tunay na para sa'yo. Paano nga ba malalagpasan yung pagiging lost? Una, huminto ka muna. Hindi kailangan laging may ginagawa. Minsan, yung simpleng pagtigil at paghinga, mas nakakatulong kaysa pilit na punuin ang buhay ng activities. Kapag sobrang dami mong ginagawa, pero hindi naman talaga galing sa puso mo, mauuwi lang sa pagod at burnout. Kaya okay lang magpahinga. Hindi ka tamad kung huminto ka sandali. Binibigyan mo lang ang sarili mo ng chance na makinig sa loob mo. Parang cellphone yan eh. Kapag low bat, hindi mo naman pipilitin na gamitin pa, 'di ba? Kailangan mong i-charge. Ganun din yung sarili mo. Pangalawa, itong mahalaga. Mag-reflect ka. Ito yung part na mahirap pero kailangan. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ano yung bagay na kahit walang pera, kahit walang recognition, gagawin ko pa rin? Reflection means pagiging honest sa sarili. Minsan, mahirap aminin na hindi ka masaya kahit mukhang okay yung lahat. Pero dun ka magsisimula. Pwede kang magsulat sa journal, maglakad mag-isa, o magdasal, mag-meditate. Hindi naman to instant process. Pero habang nagre-reflect ka, mas nagiging malinaw kung alin ang totoo mong gusto. Ikatlo, hanapin ang meaning lang. Ang meaning, hindi lang experience. Ang experiences tulad ng travel, gym, shopping, o dating, masaya sila pero madalas panandalian lang. Kasi pagkatapos ng excitement, babalik ka ulit sa pakiramdam na kulang. Ang totoong hinahanap natin ay meaning. Yung bagay na nagbibigay saysay sa bawat araw. Halimbawa, may isang mahilig mag-travel pero nung ginawa na yung advocacy yung pag-promote ng sustainable tourism, dun siya nakaramdam ng purpose. Kasi hindi lang siya nagta-travel para sa sarili kundi may mas malalim na dahilan. Ang tanong, ano yung activity na hindi lang nagpapasaya sa'yo pero nakakatulong din para magkaroon ng saysayang buhay mo? Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin yan sa sarili ko. Hindi ko pa rin masagot. So, sa bawat araw, may mga bago tayong katanungan na dapat sagutin. So, kaapat, kumonekta sa ibang tao ng totoo. Ang ibig sabihin nito, hindi lang tungkol sa party, social gatherings, o yung mga casual meetups. Kasi kahit surrounded ka ng tao, pwede ka pa rin makaramdam ng lungkot at emptiness, di ba? Kailangan natin yung real connection. Ng tipong kaya mong magsabi ng totoo. Katulad ng nahihirapan ako, nalilito ako. Minsan sapat na may isang tao lang na nakikinig. O kaya therapy, kung saan safe kang magsalita ng walang judgment.
Kasi yan naman lagi yung kinakatakot natin, ang ma-judge tayo ng ibang tao. Kasi totoo, hindi natin kaya lahat mag-isa. At mas gumagaan ang bigat kapag may kasama kang nagdadala nito. 5, magtiwala ka sa proseso. Ang pagiging lost ay hindi laging problema na dapat lutasin agad. Hindi ito parang math problem na may sagot na automatic. Minsan, season lang siya sa buhay, kagaya ng ulan na hindi naman laging nandyan, dadaan din. At sa tamang oras, unti-unting lilitaw yung daan na para talaga sa'yo. Kaya wag kang madaliin, wag kang magmadali, at wag mong ikumpara ang journey mo sa iba. Yan yung lagi mong tatandaan. Wag mong ikumpara yung buhay mo sa iba kasi pagsisimulan yan ng depression at insecurity. At isa pa, kasi baka yung tinatawag mong pagkaligaw ngayon, siya palang daan papunta sa totoong gusto mo. O nire-redirect ka lang. Ika-6, yung pinakamahalaga sa lahat. Manalangin ka o magdasal. Kasi sa gitna ng pagkaligaw, minsan hindi sapat ang sariling lakas at isip natin. Kailangan din natin ng gabay mula sa mas mataas na pinagmumulan. Ang pagdarasal ay hindi lang pagtatanong ng sagot, kundi pagkataon din para kumalma at maramdaman na hindi tayo nag-iisa sa journey. Sa dasal, natututo tayong magpakumbaba na kahit anong gawin natin, may mga bagay na lampas sa control natin at sa pananampalataya, nakakahanap tayo ng pag-asa na kahit ngayon ay hindi malinaw ang daan, may plano pa rin para sa atin. Naalala ko nga noon, naghanap pa ako ng simbahan na pagsisimbahan ko, kung saan pwede ko ring makausap yung mga tao. So, madalas ito mga Christian church kasi gusto kong ilapit pa yung sarili ko sa may kapal. Kasi feeling ko nga depressed ako at lost ako. So, nangyari yun, binigyan ako ng bagong purpose ni Lord. So, at hanggang ngayon, tinutupad ko pa rin yung purpose na yun. At masasabi kong nasa proseso pa rin ako. So, kung ikaw ay gaya ko at ng kaibigan ko, na lahat na sinubukan pero wala pa ring sagot, baka hindi mo kasi kailangan ng bagong activity. Baka ang kailangan mo lang ay ang bagong perspective. Hindi mo kailangang madaliin dahil minsan ang pagiging lost ay parte ng proseso ng pagtuklas kung sino ka at kung ano yung totoong hinahanap mo. Kaya kung lost ka ngayon, huminga ka muna. Dahan-dahan lang kasi wala namang deadline ng paghahanap ng direksyon. Hindi ka nag-iisa. Baka tulad ko, nasa journey ka pa rin. So sabay-sabay tayong maghanap at tandaan mo, minsan, ang pagiging lost ang unang hakbang para matagpuan mo ang sarili mo. At minsan, akala natin huli na tayo, pero ang totoo, hindi naman karera ang buhay at alam natin yan. May kanya-kanya tayong timeline. Yung iba, maaga nilang nahanap ang landas nila, yung iba, mas matagal. Pero hindi ibig sabihin nun, mas mababa ang halaga ng journey mo. Tandaan mo, hindi ka dinidefine ng confusion mo ngayon o ng pagkalito mo. Ang halaga mo, hindi nababawasan dahil hindi mo pa alam ang sagot. Minsan nga sa mismong paglalakad sa dilim, doon mo matutuklasan ang lakas mo. At kung pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, tandaan mo na laging may tao, kaibigan o Diyos na pwedeng lapitan. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng nag-iisa. Kaya sabay-sabay tayong maghanap at tandaan mo lagi sa sarili mo, minsan ang pagiging lost ang unang hakbang para matagpuan mo yung sarili mo at yung buhay na para talaga sa'yo.